Mga kuha man ni sila mga white eggs. Mga white. Or naay eggs pero white eggs. Anyway, partner, dala ko ganahan i-share. Gi-advance ni copy, no? This story mga igsoon will be published sa EV Mail o sa Philippine Star maybe this week or next week. Apan ang reporter nga mihimo ni ining naisgutang usak ka balita mihatag kanato og advance copy. Unya diha na ko before ko di ba nagbasa-basa ko mentras sunod ta sa tulumanong sa liya ko. Nindot ni mga kaigsunan i-share nga nagkaninyo in English man so way na to hubad usab. Opan para mahibaw ang gidinyo mag-igsoon ang kabaturan. No? It is written by Lalaine Hemania ang publisher sa Eastern Visayas Mail o kasamtangang correspondent usab sa nasudnong pamantalaan aga Philippine Star. Matod pa it will be published next week mga igsoon. Apan karon pa lang daan mihatag na siya og advance copy para ma-share nato suking tigpaminaw kung unsa man gyud ang nahitabo sa grupo sa Bando Gomez. Sa grupo sa Bando Gomez or group or Bando Gomez mga igsoon. Ang title sa iyang balita mga igsoon, The Inside Story. Richard takes another shot for mayor for Ormoc Mayor. Wanang title. It will be one of the headlines no sa pamantalaang Philippine Star matod pa either this week or next week. Mo ni ang unod sa maong balita pag-igsoon in English, no? It was attention field October 14, 2015 meeting. 2 nights before the deadline of candidacy. At the head of a long table was Richard Gomez. On his side was Representative Lucy Torres Gomez. Except for a few trusted people and this reporter, the rest were Vice Mayor Toto Locsin Jr., 6 incumbent councilors, and 4 new councilor wannabes. Matod pa mga igsoon sa Binisaya pa ni adtong milabay nga Oktubre 14 tuig 2015. Doon ay gipahigayon nga grabe ka tension, no? Doon ay matod pa tension ang feeling sa mga tao. Kadumdum mo nga ang October 14, 2015 partner. Mo nang ika-third day no sa filing of the certificate of candidacy. Sa naisgutan nga meeting mga igsoon dito si Mr. Richard Gomez, tapad niya mga igala si Congresswoman Lucy Torres Gomez, uban usab ang naisgutang reporter nga bihimo ini balita, si Miss Lalaine Hemania. Dito usab si Vice Mayor Toto Locsin Jr. og unom kabaga incumbent councilors og upat kabaga nangandoy nga mahimo usab nga bagag city councilors diri sa Dakbayan Samok. Dugang sa maong balita, days before, the group had not heard from Gomez personally. They were beginning to think that he was having second thoughts about running for mayor of Ormoc again. Pila ka adlaw mga kaigsonan sa wa pa nahitabo ang matod pa tension field October 14, 2015 meeting, ang grupo wala na kadungog personally kang Mr. Richard Gomez. Og naghunahuna na sila bisantok na sa ilang mga hunahuna nga basin, dunay pagduha-duha ang naisgutang personalidad nga si Mr. Richard Gomez nga mudagan pagkamayor sa Dakbayan sa Ormoc. Mo na ang hunahuna mag-igsoon sa grupo. A gamut of expressions ran through the participants' faces. Nagkadaiyang baga expressions silang magadawong mga igala ang makita og klaro dito sa magadawong sa atong mga partisipante sa nasgutan nga meeting. Vice Mayor Toto Locsin Jr. was inscrutable. Vice Rama was brooding in a corner. Tommy Serafica sat at the far end, looking down. Bennett Pongos looked cool
but his eyes betrayed his tension. All waited in bated breath if they would be hearing bad or good news from Richard. Muna nagkadayang expression pa na. Nauna, Tommy Serafika daw, dito sa layo-layo nga bahin sa maong room. Si Bennett Pongo sa kulang gihapon, apan ang iyang mga mata, wa gyud may nahimutang. O niya si Mr. Vince Rama, dito po sa laing pikas nga corner, samtang si Vice Mayor Toto Locsin Jr., wa po mahimutang pa na. Then Richard starts to speak. His voice breaks immediately. He tells them how sorry he was for being incommunicado for several years. But he had a lot of soul searching to do. Matod pa, ila ka gutlaw milabay, nisugod na og luwat o pamahayag si Mr. Richard Gomez. Okay. Ang iyang tingog partner, kanang itong maklaro daw nimo nga hinay-hinay breaks immediately og iyang gistoryahan ang iyang grupo nga ni-apologize siya, nangayos yung pasaylo, nga wa siya makontak for several days before the filing of the certificate of candidacy. Kay doon na siya gihimo nga lot of soul searching to. In one-on-one conversation with their only daughter, Juliana, who just turned 15, his daughter bluntly told him she didn't want him to run. Sa duwa pa daw naisgutan ang meeting na hitabo mga kaigsunan, doon ay one-on-one conversation ang anak ni Richard o si Richard, si Juliana, nga bago lang in town nag-birthday o nahimong 15 anyos, giprangkahan siya ni Juliana pa rin. Si Richard, no? Si Richard, na ayaw nagdagan-dagan sa morning nga hitabo mga kaigsunan. Then there is a matter of getting a second shot of stardom. Very few actors get that chance. A second shot at reviving their careers. Naka-level sa kasikatan noong bata pa sila. He said, now I have that. Matod pa ni Richard mga igsoon nga there is a matter of getting a second shot of stardom. But pasabot mga igsoon nga karong panahon na mga igala gihatagan sa ikaduhang tsansa nga mabalik ang iyang status pagka-artista. Pagkasikat. Sikat mga igsoon sa atong kasikat sa dihang batanon pa siya. Very few actors get that chance. No? Sino, no? Kaya kining yung pagka-actor, depende mo lang, bisag maedad ka na, mura ka pa, mawa naman yun. No? Matod pa, gamay lang artista ang mahatagan og ikaduha nga tsansa nga ang ilang career usa ka balik mga kaigsunan susama sa kasikat nila niadto mga bata pa silang artista. Pero susama ni kinsa man si Nora Honor. Wa na gid kabalik in taon. Ano? Bay-bay man nga mga sikat nga artista sa unang wa na putin wa karon. Wa mahatagi og second chance. Si Douglas, wa na sad. Douglas MacArthur. Oh, iya na ito mo, which is true, no? Daghang mag-artista kaniya ito mag-exon nga pertisikatan, Nora Honor na lang partner. Wa na gid mo ba? Di balik ko rin kaingon nga. Di na gid nga nakasikat. Nakasikat. Di parehas karon kang Richard Gomez nga bisan pa og ingon ta maedad na naagyapon ang kasikatan, no? Gihatagan siya chance nga mubalik ang iyang pagkasikat. Okay. Padayon ta. Matod pa niya, very few actors get that chance. A second shot at reviving their careers na naka-level sa kasikatan noong bata pa sila. He said, now, I have that. Matod pa ni Richard Gomez karon. Na ako ni anang ikaduhang nga higayon. The Love Affair was a top grosser. Usa sa mga salida niya bago recently, no? The Love Affair was a top grosser. And I am getting offers left and right, including another major movie contract. Very few actors get the chance, he said. Aside from Love Affair, Richard added, I had commercial success and critically acclaimed movies with nominations and awards for The Janitor, Dating the Gangster, and The Trial. Matod pa niya, binisaya mga kaigsunan, The Love Affair, ang title sa maong salita. Grabe, top grosser. Dako ang kita.
Gi-offeran siya karon sa nagkadaiyang mga laing mga kumpanya for major movie contracts. Kaliwa kanan. Wala tuo mga igsoon ang offer. Matod pa niya, only few actors get that chance. Aside from the love affair, daghan siyang mag-offer usab sa commercial, pag-advertise, to endorse products, o nakadawat siya nagkadaiyang kapag nominations and awards for the movies like The Janitor, Dating the Gangster, and The Trial. Dugang pa ni Richard mga kaigsunan sa maong balita nga ato karong soft copy nga gi-forward nga ni kanato. I married in an Ormocan. I have grown to love Ormoc. I want to give the best to Ormoc because I see its great promise to become a great city. But another love is calling me. He told the group, who were visibly getting dismayed by the minute. I want to hear you out, he finally told them. So matod pa sa Binisaya mga kaigsunan, nagminyo siya og usa ka Ormocan. Og nahigugma na siya sa Ormoc. Iyang gusto nga mahatagan og pinakaanindot nga kaugmaon ang Ormoc. Ang dakbayan sa Ormoc. Gumikan kinakita niya mga kaigsuunan ang potensyal. Ang dako nga potensyal sa dakbayan sa Ormoc nga mahimong nindot og maayo nga syudad. Dili lamang sa rehiyon 8 partner, but tibuok Pilipinas. Apan matod pa niya naa pa siya laing gugma nga sigigtawon niya, which is being the actor. Ang iyang pagka-artista. Iyang profession as an actor. He told the group. Matod pa niya nga, I want to hear you out. So gipangutan niya tagsa-tagsa kung unsa man pud ang naa sa kasing-kasing sa mga mitambong ni adto nga meeting. Una nga mistorya mga kaigsunan, matod pa diri sa balita, soft copy niya. Councilor Jerry Penserga, who was the first to speak, si City Councilor Dr. Jerry Penserga mga kaigsunan maong una nga mi pabuhagay kung unsang naa sa iyang kasing-kasing. Yang gibati. Yang gibati. His words were simple. Simple na naman giluwatan pamahayan. Matod pa. He told Richard Gomez that he joined him in 2010 because he believed his leadership could bring good things for Ormoc City and First District. Binisaya pa mga igsoon. Matod pa ni Dr. Jenny Pensarga, ngadto kang Richard Gomez, mi-appeal siya sa bugnos politika ni atong tuig 2010 kay mituo siya sa liderato ni Richard Gomez og nga makahatag kini og maayong mga butang dili lamang sa dakbayan sa Ormoc apan sa tibuok 4 distrito ng Metro. Roland Villasencio was more emotional. Emotional daw matod pa sa balita ang mga kaigsunan si City Councilor Engineer Rolando Villasencio. Emotional kayo siya. Matod pa sa balita ang mga kaigsunan, he said that if Richard was not running, he was also giving up. Asa kana? When there were only a few people willing to stand with you, I was there. In fact, I just wanted to help the campaign. But eventually, I was drafted as councilor. I won, and up to now, still hopes to work with you as our mayor. Dugang pa ni Engineer Honorable Roland Villasencio. Okay. Sa Binisaya, igsoon matod pa niya. Kung dili ka mudagan, Richard, dili sa kamudagan. Okay. When there were only few people willing to stand with you, ni adtong gamay ra kayong mga tao nga mubarog, tupad nimo dito ko. I was there. Ingon pa ni Rolando. Ang ako lang planong ngani kani adto, Richard. Mutabang lang ko sa imong kampanya, but na-appeal man ko as part sa imong team as a city councilor. Nya midaog ko until now og mangandoy gihapon ko Richard Gomez nga makatrabaho ti ka isip mayor sa dakbayan sa Ormoc. Mo nang giluwatan pamahayag mga kaigsunan ni Engineer Rolando Villasencio. The other 2 terms
in airing their opinions. Engineer Bebe Laurente, who admits to be a Codilla supporter, before he switched sides, said he joins Richard teams because he feels the city would become progressive with him as a mayor. Dugang pa ni Engineer Bebe Laurente mga kaigsunan nga matod pa mi-admitar siya nga kan ni Codilla supporter siya before siya mipalhin ngadto sa grupo sa Gomez. Dugang pa niya nga mi-appeal siya sa grupo ni Richard Gomez kay iyang nakita nga adakbayan sa Ormoc mahimong progresibo mulambo kung si Richard Gomez ang mahimong mayor. Brother-in-law Vince Rama was the most emotional. Ang pinaka-emotional ko ng part si Vince Rama, Honorable Vince Rama. So binisay sa emotional. Magulanon. Magulanon. Oh, magulanon. Just like Richard, he said he wanted to see a better Ormoc. My only fault was falling in love with an Ormocana. That's why I am here and would want to see a better future for our city, for our children, and our children's children. We see in you the kind of leadership our city needs, he said. Matod pa ni Vince Rama mag-aigsuon nga grabe ka sa termino niyo magulanon mga igala nga susama nimo Mr. Richard ganahan ang ako pangandoy makita nako nga dunay maayong kaugmao ng Ormoc. Ang ako lang hanin sayo kay nahigugma ko sa usa ka Ormocana. Hinungdan nga di ako diri, no? Gusto na akong makita nga dunay maayong kaugmao na akong city, ang atong city, atong dakbayan para sa atong mga anak o mga ngadto sa atong mga apo o anak sa atong mga anak. Nakita nako ang klase nga liderato nga ang atong dakbayan sa Ormoc nang ginahanglan diha nimo. O nang giluwatan pamakayag mga kaigsoon ni Vince Rama. Tommy Serafica was brutally frank. So man nabili sa Prangka pa niya. Prangka kayo si Konsehal Tommy Serafica mga kaigsoon. He told Richard in his usual eloquent way of putting things in Visaya. Di Bisaya gid ni Tommy Serafica mga kaigsoon, di prangkahan gid si Mr. Richard. That sometimes Richard di ko kasabot kung nag-inartista ka. Pero usaray ako nasabtan nga mutuo ko nga kung matuman ang imong mga damgo para sa Ormoc. Tubalik ko na. Matod pa ni Tommy Serafica mga kaigsunan. Sometimes Richard di ko kasabot kung nag-ini-artista ka. Pero usaray akong nasabtan nga mutuo ko nga kung matuman ang imong mga damgo para sa Ormoc nga hayag yun ang kaugmaon sa atong syudad. Binisaya nga pulong ni Tommy Serafica mga kaigsunan. Iyang pagtuo nga to kang Richard nga dunay hayag kung matuman ang damgo ni Richard para sa kaugmaon sa dakbayan sa Ormoc. Serafica then recalled the day Richard invited him to run. Iyang padayon ng iyang pamahayag mga kaigsunan nga to kang Mr. Richard nga nalungdom ka. Pagisgot sa panahon. Panahon. Nga sa diyang imbitar. Iawag siya. Iawag sa ni Richard nga budagan. Matod pa niya in English mga kaigsunan, you opened your laptop and showed me your master plan on how to develop Ormoc if you become mayor. I did not want to join politics, but you convinced me that I was looking at a man who had a clear vision for Ormoc and I believed in you, he said. Ingon pa ni Tommy Serafica mga igala, gipakita ni Richard iyang giablihan iyang laptop o iyang gipakita ngadto kang Tommy Serafica ang master plan ni Richard Gomez para sa pagpalambo sa dakbayan sa Ormoc kung mahimo siyang mayor. Dili siya ganahan nga ni mo apil ining politika matod pa ni Serafica. But ikaw Mr. Richard imo kong gikumbinser, no? Kunya nakita nako nimo nga duna kay klaro nga bisyon sa dakbayan sa Ormoc, ginungdan nga mituo ko nimo og misalmot og miapil ko sa imong team og kaluyan sa Ginoo nakadaog ko.
Dr. Mario Rodriguez, mga igsoon, who joined Richard in his second term after winning a council seat as an independent candidate of the advocacy group Kaabang, said, there was a time when he even entertained the thought of resigning during his first term. He joined Richard's group during his second run because he also believed Gomez's leadership could make a difference for Ormoc City. Dugang ni Dr. Mayong mga kaigsunan, matod pa niya, misalmot siya sa grupo ni Richard Gomez sa iyang ikaduhang termino. Human niya makuha ang usak ka lingkuranan sa City Council isip independente nga kandidato nga appeal sa usak advocacy nga group nga ginganlag Kaabang. Sa iyang first nga term, mga kaigsunan, nakahuna-huna siya nga mo resign na lang siya. Pagka City Councilor gumikan kay wa lagi intawoy, may independente raman taon siya, usara siya ang iyang gustong kausa, dili man matuman kay mayoriya man ang pikas. Mi appeal siya, misalmot siya mga igsoon sa grupo ni Richard, gumikan kay matod pa niya, nakita niya ang klase nga liderato nga dunay mahatag na igong kalainan, difference sa pagpadagan sa dakbayan sa Attorney Nolitz Kilang, Attorney Jasper Lucero, and Dr. Guito Irastorza, on the other hand, expressed the same sentiments. They did not hesitate in joining the Torres Gomez group because they believed Richard could be a good mayor. Matod pa mag-igsuman sa balita nga si manlalaban Nolitz Kilang, manlalaban Jasper Lucero, ug mananambal Guito Irastorza mga kaigalaan, mi pabuhagay pod sa ilang tagsa-tagsa nga susama nga sentimento, ug matod pa nila mga igalawa gyud sila magdudua nga mo-appeal ug musalmot sa grupong Torres Gomez kay nakita nila ang katakos nga mamahimong maayong mayor si Mr. Richard Gomez diri sa dakbayan sa Attorney Kilang, a newcomer to the group, said that he looks forward to Richard's becoming mayor because he believes he will give priority on investments generation and tourism to rev up the city's business atmosphere. Buwan ang gilawatang pamakayong na Attorney Kilang, na misalmot siya o mituo siya kang Richard nga mamahimong mayor sa dakbayan sa Ormoc, kay nakita niya nga i-prioritize ni Mr. Richard ang programa nga daghang mubukbo nga mga investors diri sa Ormoc o pagpalambo sa tong turismo nga para makapasaka sa business atmosphere sa dakbayan sa Ormoc. Dugang sa maong balita, miingon si Vice Mayor Toto Locsin Jr. on the other hand was short and curt. If there was no chance for him to work with a mayor whom he shared the same vision, he said he might as well leave politics and go back to his life in the farm. Yes, we have the majority of the council, but it is different if we share the same vision as the mayor, he said. Binisaya pa mga kaigsunan, matod pa ni Vice Mayor Toto Locsin Jr., miingon siya, kung wa gani kay gayunan nga makauban nako ang usa ka tawo nga mahimong mayor nga dunay susama kanako nga vision para sa dakbayan sa Ormoc, mas maayo pa nga mupahawa ko sa politika o mubalik ko ngadto sa akong bukid nga didto ang iyang kinabuhi. Ingon siya, tinuod mayoriya sila nga nadiya sa City Council mga igsoon. But it is different. No? Lain yun. Lahira. Kung dili parihas ang vision sa mayor o ang mayoriya sa City Council igsoon. Human sa giluwatang pamahayag ni Vice Mayor Toto Locsin Jr. mga igsoon, matod pa sa balita, a deathly silence followed the Vice Mayor's words. Nangahilo pa. So sa mga way tao, suod matod pa. Suod sa kwarto.
kundi nagkandak silang meeting. As Lucy softly dabbed her eyes with tissue, the group heard the words that were music to their ears. Sa diha po nung si Congresswoman Lucy Torres Gomez mga kaigsunan mikuha og tissue iyang gipahid sa iyang mga mata. Ang grupo nga tuwa mitambong ni adtong meeting nakadungog og susama nga kanindot nga sunata nga ilang dunggan sa ilang tagsa-tagsa nga mga dunggan. Richard, clearing his throat, said that earlier that afternoon he firmed up his decision to take his chance again and run for mayor. Matod pa ni Richard mag-exon sa dihang after na naitabo, no? Matod pa niya nakadungog na, matod pa nita nakadungog ang grupo nga susama kanindot nga sunata nga ni nagkaiday nga to sa suod sa iyang mga dunggan. Di parang si Richard mga higulon higala o niya sa nag-clearing his throat nagahim o matod pa ni Mr. Richard mga exon nga kadtong lamang hapuna sa October 14 nga nakadesider siya nga mudagan pag-usab pagkamayor diri sa Dakbayan sa cheers erupted as everybody stood to hug him and Lucy. Pinakpakay na mga kaigsuran ng grupo. Og nagtinindugay mga kaigalaan og dayong gakos nga tukang Richard og kang Congresswoman Lucy. They were backslapping, tight hugs, and even tighter handshakes. A seemingly dark cloud was lifted and everybody was smiling. Pinakpakay sa likod, partner. Gakusay nga grabe ka kusog nga gakos o grabe ka kanang hugot nga paglamanuhay. Matod pas balita in English man ay mga igsoon ang matod pa ang dampog natanggal na. Ang dampog nga naghimo og kangit-ngit sa maong lugar na wagtang og nihatag og kahayag. Nahatag og kahayag sa dihang miluwat sa mamahayag si Richard nga mudagan siya pagkamayor og ang tanan nga tuad dito sud sa maong kwarto mga gala. Grabe ka anindot ang pahiyo. Everybody was smiling. Richard admitted it was a hard decision to make. Forgoing a major movie contract that was being offered to him, but he could not also abandon the group who has hitched their hopes on him. Matod pa ni Richard mga gala in Bisaya, iyang gi-admitar nga grabe kalisod nga desisyon ang iyang gihimo. Nga iyang i-forgo, saan ang forgo? Yang pasagdan na lang. Oo, iyan na ibaliwala ang mga major movie contracts nga gi-offer nga to kaniya. Ang pandili niya lamoy, madawat nga iyang iambadurar o iyang piyaan ang grupo nga nagsalib o naghandoy na ang mga pangandoy na as kaniya na makahatag o maing kaugmaon sa Dakbayan. Lucy, he added, also needed him around. Just like in 2013, he would want to be with his wife at the end of a tiring day after blazing separate campaign trails. Dugang pa ni Richard mga igsoon, matod pa niya kapikas kinabuhis Congresswoman ang ginahanglan niya. Susama niya tumilabay niya tuwing 2013. No? He would want to be with his wife. Human sa ilang pangapanya, magdungan sila guling nga dos pilang panimalay. O dito magkukabildo sa mga pangitabo. He also promised the group that just like in 2013, he would give his all in his campaign to become mayor. Marami pang dapat gawin to. Marami pang dapat gawin to make Ormoc reach its potential. And I hope we can work together one day to see its realization. Matod pa ni Richard mga igsoon susama o iyang gisaan ngadto sa iyang kauban sa grupo. Sama niya itong tuig 2013. Iyang himuon ng tanan na mabuhat para mahimong mahimong reality matuman ang ilang pangandoy. Daghan pang himuon nga makabot ang dakong potential sa Dakbayan sa Ormoc. Lucy, on the other hand,
looked both happy and sad. She told this reporter that it was a decision she left entirely for Richard to make. I told him, "Honey, it is your decision to make. You will hear nothing from me, and whatever your decision is, I will stand by you." Matod pa sa balita, igsoon nga si Lucy, makita nimo nga malipayon at the same time masalubon. Giingnan niya ang naghimo ining balita, matod pa mga kaigsunan nga ang desisyon gihatag ra gyud niya kang Richard ug wa siya nag-apil-apil. Whatever your decision is, I will stand by you. Maong giluwatang pamahayag mga kaigsunan sa atong kongresista, Lucy Torres Gomez. She said she was happy at the thought of having Richard to go home to at the end of the day after a district-wide campaign, but also sad to see him give up an opportunity of a lifetime. Malipayon siya mga kaigsunan kay mao gihapon nahitabo na itong tuwag Dismal 13 nga magkuyog silang pangambanya uli ngadto sa ilang panimalay apan nahisag muyo or matod pa sad nahisag muyo bagulanon gumikan kay gi-give up in town gipalabay na lang in town ni Richard ang dako ang oportunidad of a lifetime na mabalik ang iyang status na musikat pag maayo pagbalik ang iyang status isip mo sa artist. Nobody can probably understand how Richard is giving up. Acting is his heart and soul, but he is giving that all up to pursue another political bid. Matod pa ni Lucy mga kaigso. Dilis ang uban siguro dili ka kasagot kung how much Richard is giving up. Ang iyang gipalabay mga kaigsunan. Ang iyang kinabuhi, nahimo siyang maayong artista because that acting is his heart and soul. But iya lang gi-give up mga kaigsunan para sa dakbayan sa mo. Para sa atong mga tao. Para sa mga kamukan. She also hopes the news that Richard Gomez is firmly back on track on his bid to become mayor should hearten those who are already tired of Codilia's 21-year-old rule of Ormoc City. I pray that Ormocanons will elect him and try out his brand of leadership. I assure them they will not be disappointed because Richard is a good leader, compassionate, and very efficient. Very efficient. Munang giluwatang pamahayag ni Congresswoman Lucy Torres. Dugang mga kaigsunan, kamay na lang niya. Ang tubag usab ni Mr. Richard Gomez money. Lingon ni Richard Gomez mga kaigsunan sa iyang ipamahayag ato sa grupo. Matod pa niya mga kaigalaan, napilitan akong tumakbo for mayor. Dahil naawa na ako sa mga taga-Ormoc because of too much poverty, corruption, inaction, lack of peace and order, and the lack of opportunities for the Ormocanons. Kung gaano ko kamahal si Lucy, ganon ko din kamahal ang mga Ormocanos. And this is the very core why I'm sacrificing so many opportunities for myself with regard to my showbiz career. If I become your mayor, I will work hard that people will realize the difference kung paano magtrabaho si Richard Gomez. I will bring the change, I will bring the change Ormocanons truly deserve. They deserve so much better. God bless us in this campaign. Munang giluwatan pamahayag mga kaigsunan ni Richard Gomez. Reaction may kalabigitan sa balita nga matod pa mapublikar kini this week or next week sa EV Mail o sa Philippine Star atong hatagan og courtesy no kining balita mga kaigsunan gikan ni Miss Lalaine M. Himinia, publisher sa Eastern Visayas Mail o correspondent usab sa Philippine Star mga kaigsunan. Alright, partner. So mo ni
pa nag-text niya ko personal phone pa na. Marag na. Dahil rin nagkahila ko sa istorya niya to di Richard Tulibarga, yung sa niya pagsakripisyo. Richard Gomez ang iyong kapalingon, aron lang mutabang sa dakbayan sa Ormoc. Alang ka na ako mag-iksuna, murag tinuod no? Kining nag-text na ko nga nagkahilak siya, no? While nag-istorya siya to. Kaya sa akong pagtanaw, sakripisyo yung tinuod mag-iksuna. Unsa kalisod ang gibuhat ni Richard Gomez aron lang sa pagtabang kung paglantaw alang sa kayo ni Disag Bayan. Muna yung pagtanaw ni partner. Yeah, it's a, sus kung ako partner, politics is so complicated. Basta katag siya, kailak siya wala ng istorya ka partner. Niko, tingnan na kakahan ka yung partner o ka ng paan. With the partner, if I were the status of Richard, why involve politics? Nga naman niya tanan. Pero ang iyang pagigugma sa Ormoc mga igsoon, dumikanli kay dugong Ormocano. Ang iyang asawa, ang iyang anak. Makita na ko ang sinseridad nga pagigugma para sa Ormocano dumikan kay tinuod yung gigon. Poverty, corruption, peace and order issues diri sa Ormoc. Astila, we need to change. Line text, tinuod din na, og si Richard ang mamayor, aligri ang Ormoc, og dasig kayo ang katawhan kay siguro ko nga ani mag R&R ang mga artista o gadagan sang mo arena sa Ormoc sa R&R pa na. Rest and recreation, no? Dagan ang artista na kuno mo ari diri og si Richard ang mamayor. So, of course, kining mga artista dugukom sa mga tao, di bayubay nang mga katawhan mo rin. Ang income sa dako sa ato mga igsoon, sakto ni iyang text, no? Nanera yung text partner, Atty. Good PM tinuod ba nga imo daw gihisgutan nga adunay daw laboratory sa droga sa barangay ni Cap. Pinakomensan niya nga ni Cap na sige mention nga kapitan, no? Palihog ayaw ba sa akong number? Wa man siguro tang gisgot. Nagisgot ang natoy texter ana bagat kay igsuonan, mo nang gihimo po nilang intriga na usab sa kapitan para mobalhin sa ilaha. Na natoy texter di man ta pili diri pero naka mga dato ato ba itong gipangutanan nga usa nang alab. Usa nang alab. Wa sa ta may expound mo na ni wa ta kurang kalimot ko ni partner binabasa ba ta. Nakadumdum ko ana partner. Natay nabasa ana. Anyway, ang ako lang ani kay doon naman tay simulcast program. Og I'm sure og intriga na po ni og intriga mo ninyo nga nagstorya mo yan i-reply niya. Ato sa mura ko na kayo naman okay. Idol mo ta nila partner. Idol ta nila. Ngano kay sige reply. Sige na pa sa tong oras. Uy, concert mo ha, ikanang courtesy of Crusada. Crusada. Inyo nang i-cite ha kay para di mo ma-file ang kaso na mo. Okay. Mga nanaran, kay sikat man ninyo programa, daghan mo record. Nya ila man i-replay, don't read my number. Pamuna, wala di ko sipir na minan ninyo. Okay, thank you. Labay katungod si Ma'am Lucy mo gamit sa Superdome. Ano tawag diretso na nga tagan o pagtagad pagkakaigsunan, no? Okay, hello? Yes, sir. May hapon. May hapon. Okay. Intriga ni sir, intriga ni. Intriga niya, kami daw nag-istorya dre. Anyway. Dagang salamat sir. Ako nang ingon nga. Namun tayo sa Simulcast program. Simulcast program pa nga kaigsunan, di na ba mo courtesy of Kuan Crusada. Di mananghid. Inyong tubagon, i-replay dayo nung tinuod ba o inyong intriga, no? Alright, can I caller? Hello? 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 Yes, may hapon. Yes, ma'am, may hapon. Ang buto sa kaning unsa kaning nitabo sa Ormoc nga dili naman ang sa Ormoc grabing komplikado sa SI.
Mm. Mm. Aha. Mm. Mm. Aha. Bas. Okay. Thank you, ma'am. Salamat sa imong Alright, interaction. salamat. Maingon ko na nga, ready na, kay kuha naman ko na, magkabrito mo na istorya mo na, ready na. Read na naman eh. Labay katungod si Ma'am Lucy mogamit sa Superdome nga naaman sa kanadjing ang paduwas basketball. May color? At ang tumagon niya dito, ha? Okay. Alright, hello? Hello, mayroong May to, sir. May auto, sir. Kala nila dito sa parang hindi ko makaanak. Siguro, wala din mo nga dahil laboratory na ito sa ila, tungkol di kapitan, nalilamo sa kapitan na mo, akin ito diya. Kaya nakapita siguro sila na mga maayos sa kenan, mga ang sila na laboratory ito, pero wala din kapitan, wala sila ito niya. Hindi ko pa ito, disiplinahan mo mga tao sa kapitan, di sa marami sa paturan na kapitan kalsada, hindi mo kapitan na yung pulis. Correct. Okay. Correct din na. Okay. Expert sila na. Express sa, paano, intriga niya sir. Salamat kayo. Dagang salamat, sir. Okay. Mo na tanaw people interact magkakaigsunan gumikan kay mo lagi ning kusog mga intriga. Ang ginoo ko ni mga kagwang ay napoy tawag dire partner. Okay. So bago ning caller mga igala mag text message sa unya tatawag lang. Hello may hapon. Sir may hapon. Sorry. Sir. Dagang salamat sir sa imong nga panahon. Anyway, bagay-igsoon ato bagay-interactors kang di sa itong mutawag, no? Alright, na text message sa atong usang adlaw. Matod po niya. Nag-interview ko nuhay si Lambuno sa kapitan sa Esperanza. Para nako di man tumatawag og interview, showbill man to. Sa showbill. Intriga. Intriga pa more. Nya, mo ba? Ano siguro laing mabuhat, mag-intriga na. Amo ni nag-text dali. Attorney, good PM, tinuod ba nga imo daw gisgutan ang adunay laboratory, no? Sa iko. Watong balikon mga kaigsunan, doon na texter ato mga ito gipangutan unsa ni nga lab. Wato nato elaborate gumikan kay dili man verified. Gamay hisgot mag-igsuon, gamay basa, hindi man nato pili lagi diri kung itong kanang mga text sang against nato tumambasahon, pero gihimog intriga. Intriga son. May pa mupuli ni siya kang kuan. Ako, ate ba mo kami dili mo explican mo sa kanina mo padayon mo sa kanina doon na magay kabasihan mo nya masak makita niyo mga dili kayo ang isgutan kay ba mo yung sa mga balaod na siguro no. Nya di ka na may padayon. Gawasan nga ba ni mingon nga doon ay nakita niyo findings sa DPWH niya hangtod karon buwa man ay. Mo nang intriga. May pa mupuli siya kang Joey De Leon sa kuan. Start talk. Kay hilig mo na siya mo intriga, Mr. Intriga! Tudududum! Hindi mo na sa start up po, dito sa Star God, yung bulakaw. Wish upon a star! Good PM Cruzada, happy listening ni Mark Masayon o Cheryl Laudi sa King Houseware, Real. Tigpaminaw jud sa na sila sa inyong programa. Happy listening ha, Maricel Carillo. Okay, dahil tiga gini good PM Cruzada, unsa ni katinuon nga pag-arpo ni Binky about the DJ Alan ha? Okay, nya, tubagon mo na niya. O nya na kumutubagan eh. Good PM Cruzada, paki-greet ko sa mga taga-Camp Downs Ornamental Fish Breeder of Fish Moto Group na sila Eric, Jesse, Shams, Steve. Thanks sa pagpasa Fish Moto from Camp Downs. More power and good bless. Hello? Hello, maayong hapon. Yes.
May hapon, sir. Ma'am. Ino-order na dili maayos kung ilang pag-interview kay dili interview lang gibuhat. Kung sa mga dito? Parang ilang ang biliktaran bitaw ay pagod sa tatlong drug kandaw may laboratory daw parang pero hindi namin ito agad siya. Okay. Dagang salamat, ma'am. Asa kaya na mag-exon. Dagang salamat sa panahon na mabinaw din yung interact pa rin. Attorney, ingon sila wala pa daw ma-download ng kwarta sa ESA. Ayaw lang basahan akong number. I don't know kung kano sa ma-download na mag-exon. Grabe na sila, pangugat na. Di mo na po tainig. Di paliko-liko na sa tainig mga tawanan. Okay, nyala text message good po Attorney DJ na nanawagan lang ko sa taga-Ormoc kanon nga dili gyud din taon sila magpadala sa mga atik-atik sa mga tao, atik-atik sa mga tao sa bando si kay luoy kayo atong nabayan sa Ormoc nga ang mamahimong mayor kurakot kayo. Okay? Good day, malan, attorney, manginaot unta ko nga ang tanang naay nanawag kagoy salamat. Manginaot ako nga ang tanang tao magmata na dili na sila mahaylo og kwarta kay luoy na jud taon kitang Ormocano. Attorney, mga tanong tako, mga Ormocanon magmata na untang mga ruagi mo ring basan. At may mabot ang pagsamot sa kalisod sa Ormoc kunya. Maingon dayon mayo diri nga wala lisod ang Ormoc, wala maglisod ang Ormoc, wala jud sila magtanaw sa mga pobre. Good PM. I still consider myself as a neutral, just like many Ormocanos, whose vote on the coming election May 9 election will be crucial. But after the present Ormoc City Mayor's mishandling of ESA, where on earth can you find a local mayor who changed the national guidelines on ESA without consulting first the Ormocanos? But this is just a very simple problem that only needed a simple solution. If the present mayor is unable to solve this simple problem, what will happen if a bigger problem occurs? Sakto sad, no? O na ang iyang opinion mga kaibigan. Alang sa kausuwagan o kausaban sa Ormoc ato jud padag-on ang Team Gomez 13-0 jud. Yapon na yung opinion nito. Okay, line text message. Attorney, attorney man, unta mo, kusog pa gyud ninyo magyaw-yaw. Okay, attorney magyaw-yaw sa kisa may attorney ni magyaw-yaw ulit. Dali attorney naman. Nahibong ko ni Ondo. Sige, ingon siya butuhan kay siya taga Ormoc pero sa man to. Pero musugot siya mudagan iya asawa nga taga Masbati. Di sad taga Ormoc. A clear case of deception. Plastic na kayo ng mga tao sa pangbuntag ng programa makapanlibaw sa balibo ilang mga pagarpers. Pagarpers. Manangyon nga. Pagarpers o more. Pagars. Okay. Ayaw mga mga sa Libaga, ay dodod kanamo, ikaw ay nakasumpa sa mga binuang sa Lakbayan sa Ormoc. Mas kuros na sad mo. Sumpa, ha? Kaya mo, katulong kayo pa ito. Ano sa? Ano bang kurus? Kurus niya. Attorney DJ, nawagan ko sa mga tao, paliw, iboto si Kurakot yung nag-mention kay Kurakot kang eleksyon. Attorney Good PM, please say thank you to Richard Gomez for the ultimate sacrifice. We will root for him indeed. It will go. Alang sa tanang members o officials sa sectoral group of Ormoc Katipunan, Sego Katipunan, ay doon nakitay meeting sa balay ni Tol Madi Saison dito sa Barangay Uwak, Sitio Greenfield. Karong Sabado, Oktubre 31, alas 2 sa hapon from J. Trinidad. Katong mga membros sa sectoral group. Meeting? Expert good na ang mga sa pagpanglingla, taga ilang-ilang, wala kadawat sa ESA, wala makadawat sa relokasyon sa lote, sige lang kay hapit naman po ang eleksyon. Alright, good po yung prosada ka ng sakripisyo ni gihimo ni Mr. Richard Gomez, dili na masayon lang. But bugat kaayo na. Naluoy na siya sa Ormocanons nga dugay nang
tinuntuhan sa usara ka pamilya. Maayo na siya atong mga mayor kay sincero ug gihang nga tao may kahadlok sa Dios. Go Richard, time to change. Okay, like text message. Kadugay nakaayo gidownload ang Wawart sa isa. Nya. May live interview ni Ramos ug ang scene diya sa engineering. Asa naman arang scene ron nga gipabayra naman in tawon. Sige pagarpar nga buotan ang mga ormukanon tungod sa atong kabuotan. Dunay dugang nga scene para sa mga totally damaged. Napakay mga tao, partner. Sos, pila ka buwan ni binabay, baliktad ang hangin. Okay. Wa man gud may magbuot ana ang lokal kagamhanan, magbuot ana ang nasudnong kagamhanan. Ara to ni DJ Alan, tinong nang ipagarpar ni Binking si DJ Alan. Okay, anyway, ayag palagi personal tayo, maiguro na yung kauban niya. Mauna niya mo niya, mauna yung kauban na niya. Go tali. Mga wanay po angod mga igsoon. Oo. Hindi na angay asan. Niya, tayo mauna rin niya mo. Sige lang, anyway. Dapat tayo oras, partner. Okay, tayo naman oras. Uy, lapas din kamay. Lapas na na. Last na na. Hello? Okay, may ngapon. Yes, ma'am. Hinahinay kamay inyong monitor. Tagpila bang gining balor, ma'am, sa sino? Man jud ko kay balor, tagpilag balor, no? Sa inyong nahibawan, tagpila man ang balor sa sino diya sa merkado? Di ba? Apa ko tanan ako, pila man ang kining kung palit ka sa hardware karon, tagpila ka na ang balor sa scene, ma'am? Aw, di na maabot og 400? Mo ba? Oh. Terminal? Dili. Nya, Yes. Daghang salamat, ma'am. So, matod pa sa atong caller, no? Basig tayaw na ko na. Pero, naman ka po Yan na lang ko na ni dawato nila partner niya. Yang ihatag sa gobyerno. Oh, Dili. nami abang ninyo para apil o bongbong sa inyong terminal. Matod pa niya nga, kuhan, basig tayaw na ko na. Di, sayo mo sana, adjust mo na to. Mas unon po tang ibayan para sa titanos. Agay. Wala tayo oras partner. Saan siya sa caller, ha? Alright. Oras. Alright, ito oras mga kaisun, alas 2:07 na sa kaponon. Kaya ang programa. Wala gilapas sa mata, nag-ister at agmano. Anyway, wala kita yung oras mga kaisun. Namurag nagpupus na ko na natapos sa kauras. Gigayin, pasensya na sa mga tawag. Mga adlaw na siguro. Pasensya na, ginatuwa-tubag na. Wala ko mga text messages, na ito mabasa na. Pasensya na kayo. Kanya manawinit mo ta, sa nga na sa kinatibugang kurso sa Power 90.3 FM sa TV station, Manager sa Brad Youth Zogo. Tinisalan Pio na yun, salamat, maing hapon kanatang ka na. Baligtad ang hangin, kusog pas Yolanda, inyong katawa. Anyway, magkakaigsuhunan. I-text na mga komba. Mga atong mga listener na itong grabe kakritiko na ito. Pero sige kaya po paminaw, no? Masalamat kaya po na, bisa nga lagot mo na mo. Pero we are so thankful nga maminaw kaya po mo. Yung mga kausap ka-aura silang igahin. Kadaan lang mga igsuon para maminaw lang sa krusada ng mga kagwangan eh. Sige lang kasuko na to. Pero pasalamat kaya po minimo. Basta lingtungan ay magani ka na mo. No? Para sa kayuhan sa dakbayan sa rumok. Mabitaw ni, ano na na ikuan, kining ni Abag ka na mo, simulcast, papunta. Anyway, mga kaigsunan, salamat sa makananayon ninyong pagpaminaw, suporta sa Tulumanong Krusada, inyong Tulumanon sa kahanginan ng Krusada. Sa ngalan sa tibok pwersa sa Krusada, sa tulagkauban,
Kakrusada Sinan Peñarosa, Kakrusada Maoy de Leon, kininyong alagad sa kahanginan Kakrusada, Attorney Lito Sulibagang, manamilit sa pagingon, bisa pa dali kumuyon mo dapig sa mga naunang opinion, na panahon kining padalitan, ang tod sa akong kabatayon ng inyong katungod sa pagpanayag ninyo. Inyong nabati ang usa ka programang